Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Narinig na ng buong bayan ang sigaw ng pagkakaisa laban sa katiwalian. Handa na ang mga tao para lusubin si Kuting sa palasyo. Pagod na sila sa pang-aabuso at kasinungalingan. Ang bawat isa ay may hawak na bandila na pag-asa at sigaw ng pagbabago. Si Satanas at Tamba na dating mayabang sa kanilang kapangyarihan ay biglang natigilan. Anong nangyayari? Tanong ni Satanas habang nanginginig sa takot. Tumitig sa kanya si Tamba, halatang naguguluhan. Akala ko'y hawak natin sila, ngunit hindi na kayang patahimikin ang damdamin ng bayan. Ang dating tahimik na kalsada ay puno na ng mga naglalakad. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Magsama-sama tayo. Sigaw ng isang leader na sinunda ng malakas na palakpak. Samantalang si Kuting ay nagkukulong sa palasyo. Hindi alam ang gagawin. Ang kanyang mga tagapayo ay wala na. Tumakbo nang makita ang naglalakihang bilang ng mga tao. Sa labas, umaalingaw ang hiyaw ng bayan. Hustisya, katotohanan, ang palasyo na minsan simbolo ng kapangyarihan ay tila nanginginig na rin. Ito na ang simula ng bagong yugto sa kasaysayan. Ang tapang ng taong bayan ay nagbunga ng hindi matitinag na kilusan. Kuting, Satanas at Tamba, handa na ba kayo sa pagbagsak? Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaya hindi makapasok ang lahat. He was that blockage. Kaya hindi sila makakilos ng gusto nilang kilos. Because the man, bias aside and all, kumwari, pikit na lang ako, kumwari hindi ko siya kilala. Siya talaga yung siya talaga yung tuwid eh. Kumbaga EDSA, lahat tayo papuntang north, siya lang yung nag-iisang nagta-travel southbound. He was that. And you can already, alam mo, maririnig mo na sa third floor, sa ground floor pa lang, at sa sixth floor, sa fifth floor, sa mezzanine, maririnig mo pa lang na parang marami ng taong ilang sa kanya. Kanino? Kay Attorney Vic Rodriguez. Kasi nga parang gusto siyang Kasi diretso yung mapa. Oo, hindi sila makakilos dahil he takes the shots. Siya yung may call, siya yung may decision, he decides for everything. Ultimo mag-replenish na ng mga stocks for warehouse sa collaterals. Siya yung nag-iisip. Yung ganon, yung mga tao kikilos na lang. Kaya nga maganda yung naging flow ng ng operation sa HQ. Na akala natin, makaka-copy-paste natin pagdating sa Malacanang. Doon pa lang din, hindi na nangyari yun. Well, we thought that as well, no? Actually, medyo maayos-ayos pa ng first month, except yung Bardago lang. Except yung bago umupo na parang lahat na kumamalasin to, hindi pa umupo. Nagbibilang na ng no? Nag-aaway-away na, na. Mamalasin talaga. And true enough, hello, alam naman namin yung pattern. Kung anong ginawa nyo kay Vic, although maigsi lang yon, it's the same ng ginagawa nila kay Sarah na mas mahaba. Ang problema nga lang, ang mahirap nga lang kay Attorney Vic, hindi siya nagbilin. Walang ibinilin. Hindi, hirap sa'yo, Attorney Vic. Hindi ka katulad ni Sarah na wais. Si Sarah nagbilin na. Ikaw hindi ka nagbilin. Diba? Totoo yan, looking back pagka if I try to recall and reminisce, nakakalungkot. Not because of anything, but because of yung realization ba na binuhusan namin ng oras at pagod itong ingratong to.
Meron tayo dito information. Sabi ni Rochelle Drew Padilla, nagsalita na rin po si Lucy Cruz, broadcaster na nag-resign sa TV5. So ano pong sinabi niya? Ano sinabi? So, Bigyan niyo naman yung kompletong detalye. Yeah. Contextualize. Pero Pam, nung nandun ka sa third floor ng headquarters, kasi ako, hindi ko talaga nakita kay Liza. Na-meet ko siya noong 2017 sa Ilocos. Hindi ba 1996? 1996. Correct. Sabi niya 1996. Pa-fact check lang kita, Ma'am Maharlika. Yeah, right. Alam na mga kababayan natin yan. Wala. Sabog siya noon nung sinabi niya. Sorry. No, it's okay. Hindi ko nakita yung pagiging barumbada, tarantada, name it, lahat na. Lalo na yung recent, no, yung video na nagva-viral na binitawan na yung check. Nakita mo yun? Maldita talagang gaga. Makikita mo, sabi ko, ito yung ugali niya sa harap ng camera. How much more behind the scenes? 2017, nung nagkakilala kami, sumatawag-tawag, sabi ko nga, tapos nung bumalik ako na Pilipinas 2022, hindi ko to nakita yung pagiging barumbada niya. Ikaw ba, nung nadoon ka, kasi kasama niyo halos everyday, ano mo na to, na mangyayari to? Or may nakikita ka na itong babaeng, itong bruha na ito, ito yung gagawin niya kapag nakaupo na? May napansin ka ba na? Meron. Talaga? Meron. Share mo naman sa amin. You know why? Every Friday, meron tinatawag na staff meeting with the principal, then candidate Marcos Jr. Every Friday yon, wherein let's say sa media, ito ang plano, ito ang latag, ito ang schedules, ito ang pinopropose namin na i-approve, ito i-decline, ito ganyan. So nandun ang latag. I no, that's not every Friday. If I remember, that is every Tuesday na move and all. And every Friday, may separate same people staff meeting, pero ang lead, si Madam ang lead. Tapos, ang purpose daw nun is yung hindi mga kayang mapagdesisyonan sa staff meeting with principal candidate, she will decide doon sa staff meeting na yon. So sabi ko parang separate. Yung kumbaga sa corporate, may mancom, may execom, Miss Cass. So parang yung kay candidate, parang mancom level lang, managers committee. Pero pagdating sa kanya, executive committee, because she will decide. Whatever it is na na-decline or gusto nyo ipaabot, you tell me, I will decide. Ganon. Nakakasali din ako sa executive meeting na yun. Guys, anong sinabi ni Lucy Cruz Valdez? Pakisabi naman. Wala kaming time hanapin. Pakisabi naman sa amin kung ano ba yan, kung importante. So, itong behavior niyang Pam. Yeah. Ako, I feel na may na-witness na akong ganyan. Alam ko na meron siyang ganyang something. Ang na-witness ko lang, nung April na-invite ako dun nga sa GTA ba yun? GTA Tower. May dinner doon na nagla-live ako, na nakikita ko siya, meron na siyang vape, meron pa siyang parang upos ng sigarilyo. Addictus talaga sa doon sa bisyo niya. Parang wala siyang pakialam. Kasi naka-live, nakikita, ang dami nagvi-video. So sabi ko, dahil, as a friend and supporter, talagang iniiwas ko yung camera. Pero yung video, meron na ako sa mind ko na parang, ano to? Bakit ganito siya? Na parang wala siyang pakialam. But of course, as a friend, parang okay, parang isi-save mo siya na hindi siya makita ng public na baka, during that time, may bangag-bangagan ng talaga lola mo. So, yun yung mga sa akin na mga nakita ko na bakit ganito to si Liza na to, itong bruhang ito. Yeah. Sandali lang ha. Pakibigay naman sa amin yung link, yung kay Lucy Cruz Valdez. Kino-question ni Lucy Cruz Valdez yung paglilipat kay Atty. Zuleika sa correctional. Dapat lang naman sinubra hindi ko question. Pakibigay sa amin kasi nagsalita daw siya tungkol sa corruption or something. Pakibigay yung link para makita namin. No? Yeah. So habang nag-data sa link, spam, ano yung mga worst case sa tingin mo na
unbecoming during the time nang nasa third floor pa kayo or nasa headquarters kayo sa kay Lisa at kay sa principal mo? Limited kasi yung encounter ko kay Madam. Although, I got to the campaign team because of her. Ni-recommend niya ako. Oh. I was loaned because related siya sa isang businessman na kaibigan ko, and that businessman nakatrabaho ko, and that guy knows na leg worker ako, and I live and I work at the same time. No, so and then we presented something, and then and things happen, no, by until such a time na sabi niya ganyan, I need Pam sa team, sabi niya ganyan. Tapos recommend niya ako na she has to be part of this team. I went, ang usapan ganitong araw lang every week. So when I joined, I saw myself na hanggang Sunday. Wow. Every Sunday nagpupunta. No, not every Sunday, Monday to Sunday nagpupunta ako. Wala sa akin 'yon. Pero sinabi ko na doon sa taong 'yon na parang hindi mo man lang tinatanong sa akin kung yan ba ang kandidato ko. Tapos sabi sa akin ng tao, kasi tapos I even have to defend myself na sabi ko, kasi nung bata kami, ang sabi ng libro, yung pamilyang yan, ganito. Tama naman. Tapos sabi niya, no, wag mong isipin yan, do it for me. Siyempre, pag kinausap ka na ng kaibigan mo na ganon, sasara mo yung utak mo, doon ka na lang sa taong yon, di ba? So ginawa mo. And then, things happened na ganyan, and I joined Media Men na mga kabatch ni Marlon na talaga mga veterano. May mga warning, kasi nakikita nila every time na bababa siya, na for first name basis niya ako, kasi kilala ko. Yung, hi Pam, mga ganon. Tapos, lahat sila parang titingin, uy, kakilala mo si Madam. So, tapos, okay lang. Tapos, winawarningan nila ako, uy, bitchesa yan. Tapos sabi ko, pero syempre, iba yung tungo sa akin, hindi ko nakikita. Yeah. Hindi ko nakita. Sabi ko, mga loko-loko kayo, hindi, nung bait-bait nga niyan, sweet-sweet nga niyan. Yung mga ganon. Hindi, bitchesa yan. Sa Senate, nung senator daw si ganyan, talagang talagang blah blah blah. Sabi ko, parang hindi naman. Until yung kaibigan nung tumulong, hindi tumulong, nag-recommend sa akin doon, mga circle niyan, nasasabihan na rin ako na parang, kumusta yung alam mo, mga ganyan yan. Tapos sabi ko, hindi no, sabi kong ganyan. Tapos pinagtatanggol ko sila. And then to the point na sinabi na sa akin yung tungkol sa pag-singhot. Singhot. Narinig doon na yung singhot? Singhot nung nadoon ka? Oo, winawarningan na ako noon. Pero nagagalit ako. Kasi sabi ko, nagagalit ako. Kasi ang sabi ko, lalo doon sa mga taong kakilala ko na nag-push na makasama ko, sabi ko, dadalhin niyo ako sa pahamak. Kung ganyan siya, di pinahamak niyo na rin ako. I don't think so. Yung mga ganon, talagang kinakalaban ko na sila. Kasi naano ko sa kanya, parang, hindi, this person is human. Ganon tingin ko. But I saw signs na yun nga, yung may separate team, meron yung team niya na organic, parang ang tingin sa mga nandun salta lang, pero sila ang anak, kami ampon, yung mga ganon. So may nakita. By the way, pakita lang natin yung kasalukuyan ngayon, no? May sila ni Maui. Yeah, marami nang, ayan, ayaw pa ako, makapasok sila. Ayan yung mga tao ngayon. Si Miss Cathy ba nandyan na? Cathy, nagdadrive pa siya kanina, paikot-ikot daw siya. Parking ayan. Siguro. Yan. So, yes, I hope makakuha tayo ng live later. But anyway, so, share natin sa ating mga kababayan na kasi you were there at ako 2 beses lang yata o 3 beses ako nakapunta doon. Na doon sa 6th floor ay talagang parang may wine bar. May talagang may pot and inuman session daw talaga doon. During that time. Ang 6th floor kasi yung studio floor niya yun, di ba, Miss Sas? Tama ba? Yung pinakadulo yung studio niya, di ba? Pero during yung nanalo na, pero transition pa lang from HQ to Malacanang, the 6th floor became the diplomatic floor. Doon nag-courtesy visit yung mga diplomats. And it was, alam mo, surprisingly, dahil may pera, Ma'am Maharlika, yung renovation ng 6th floor,
siguro in 2 days, 3 days, napaganda. Talagang Wow. carpeted, talaga napaganda. Kasi we were ready to 3 days accept we were ready to accept the diplomats the following week eh. Doon na naming ina-usher. So doon napaganda yon. So the bars, I don't know about the bar, but sa third floor, to be also honest, merong isang music room doon, recording room doon, na may bar din. And doon ang tambayan ni Michael Ma at ni Martin. Okay. So nakita mo na si Michael Ma at saka si Michael Ma talaga doon. Si Michael Malaki, kita ko lang siya sulyap mabilisan because malayo yung office namin, pero tanaw ko sila. Pero lagi siyang mabilisan lang. Sino? Parang once nga lang eh. Michael Ma. He's nice. O baka deceived lang. Maybe I was Deceived ka lang. I Wala didn't namang guys sa smugglers, Pam. Ay, Pam. ang ano niya kay Michael Ma, according sa aking Bubuit. source, ang smuggling nangyayari sa Pilipinas. So siya yung contact sa China ng mga goods and emerald, ng mga agriculture. So inilalabas dito ng legal. Pagdating sa Pilipinas, doon ang yun yung nagbabago. Kaya siya special envoy. Wala akong sinabing ganyan ha, kayong dalawa nagsabi ng ganyan. Charot. Sabi ni Trollbuster, si Martin Araneta ang smuggler ng mga luxury vehicles ngayon. Oh. Si Trollbuster NB ay taga BOC? Si Trollbuster, mukhang nandiyan siya sa BOC. Parang, yeah. He knows a lot. Sa tingin ko lang. Trollbuster, kumusta ang ano ngayon dyan? Ang, anong mga luxury cars ang dinideal ngayon ni Michael Ma at ni Martin Araneta? May nag-message, Miss Sas, si PH Update, i-hello ko daw siya sa'yo dahil idol ka niya. PH Update. Hi. Si Rubio at Bakiran ang tagalabas dito sa Pilipinas. Who are these people? Sila yung customs. Sila yung mga napangalanan dun sa supposedly agri-smug hearing sa Committee on Ways and Means na pinigil nung January, di ba? Pinigil ni Bangag at ni, Swansea. And yan ang nakakaloka, no? Kaya nga, they will do everything in order to remain and make sure that kung sinong papalit kay Hello Kitty ay kasangga nila kasi sa lawak ng korupsyon na nangyayari, talaga makukulong sila kung si Sara. Girl, hindi sila ikukulong yung mga yan. True. Pag si Sara naging president, kaya yan takot na takot. No? Takot na takot yan kasi hindi na pinapansin for 3 years. Hindi na nagsasalita yung Ale. Pisas, kung may takot ka, dapat may limitasyon ka rin sa kagagaan mo, sa kalukuhan mo. If you are high, walang limitations kasi. Walang limitation. Hindi na sa tama pag-iisip mo. Sa bagay. Tayo na lang yung merong limitations tapos low pa. Yes, pero nagbili na ako. May limitations na ako, pero nagbili na ako. Alam mo ba, sa sobrang sanay kong mag-isa sa buhay, ngayon tumatakbo sa isip ko, shit, pag nangyaring to, kanina ako mag-aabilin, wala akong maisip. Mag-bulay mo na lang sa amin yan. Kaya Ma'am Harley Miss Cathy, kay Sas, bahala na kayo sa akin. Yeah. Si Cathy, nag-abilin na eh. Sa kanya nga, mass homicide. Lahat kayo babagsak, hindi lang 3 ha. Kanya talaga. Ipapadraft ko na kay Atty. yung yung kaligtasan ko. Wholesale yung kay Cathy. Sabi ko, bakit ito hindi man lang inimbestigahan? I know. Yan, yung mga ganyan na parang, tapos sasabihin ng isang kalaban at kriminal, tama ba yung slogan niya? Kalaban at kriminal, Ben-Hur Abalos. Yeah. Sasabihin niya,
sa isang, meron yata siyang meron siyang parang show. Hindi ko alam kasi May May teleserye yan. Baklang yan. May teleserye. Na yung Ano? caption ang hustisya Kalaban ay kriminal. Kalaban kriminal. kalaban kriminal. kalaban kriminal. Kriminal nga. Ang hustisya ay para sa lahat. Kung para sa lahat, the law should apply to all. All. Bakit parang all laws lead to Sara Duterte? Di ba? Para si Naku, Sara wala. Duterte lang. Hindi magaling yung comms ni Abalos. Ano ba yung Ay, slogan? ako, Ang gusto siya para sa buhay. I know the guy behind the slogan, and the guy nung yung slogan na nag-start ma-criticize online, ikaw yata nag-start nun sa Oo. Kasi hindi naman talaga readable yun nang. Yes. Mano man lang binold mo yung kalaban, liitan mo ng konti yun nang, ay ganun pa rin na-emphasize na kalaban at criminal. Kalaban at criminal. Yun, no? Actually, Maganda maganda nila yung after title. criticize. I know the guy, he's Cathy? an expert. Yes, Miss Cathy. Yung apelido niya bagay sa campaign niya. Di ba? Abalo. Oo, aba, lost. I know the PR guy. Ang PR guy, kapangalan ng asawa ng isa sa mga kapatid ni Ngagba. Tapos, ang kaapelido ng nakaupo sa COMELEC. O anong sabi nila nung kinriticize? Nung kinriticize, nag-deny siya na hindi dumaan sa kanya yun. Sabi niya, ito to naman. Yung sa billboard ni Sas, kapag Hindi mo na-review? anong klase kang PR kung naitayo yung billboard, na i-print yung mga posters mo and all, hindi dadaan sa'yo. Malamang kung yan naging successful, epal ka pa. Mas epal ka pa dun sa sa politiko mo. Correct. Nasaktan naman kayo sa aking criticism. Totoo naman. Buti nga tinulungan ko pa kayo. Sabi nga ng iba, dapat hindi mo na ginawa. Sabi ko, nakadiri lang talaga na parang ano ba naman nung kalaban. Pero ang laki ng poster niya along EDSA. Kasi doon ang magiging HQ niya. Hi, Miss Cathy! Wala ka pala saan? Nandiyan ka na. Oh. Oo, kakarating ko lang. So, kakain ako ng mabilis, tapos tatakbo ko dun. Hindi ka pa galing doon. Hindi pa. Sobrang traffic. My gosh. Hindi ka pwedeng kumain. Bakit? Hindi pa kami kumakain. Dapat lahat tayo gutom. O, sige, game. Sabay-sabay na lang tayo kumain. Nung si Sas kumain na, sige, nakain ka na. Dito ka na lang din kumain sa screen. Hindi ba? Asan ka? Nasa hotel ka? Oo. Yes. Nasa hotel ka? Yes. Nasa hotel ang lola mong yan. Magsika muna kayo at maghanap ko ng makain. May bodyguard ka, girl. Ako, Walang bodyguard yun. Ang tapang, pero Walang nagabili na bodyguard naman. yan. Walang bodyguard. Nagabili na naman siya, so okay lang. Oo, Oo. nagkabili na ako. Hindi, actually, nasa akin na yung mga ano niya eh. Mga habit. Yung bilin ko is pag ako nagurgur, lahat sila sabay-sabay magugurgur. Charot! Mas homicide nga. Mas homicide. So parang, Ay, alam ko na ang ko. Alam ko na ang pang-collateral ko. Miss Kat. Ano? Bigyan mo akong kopya ng USB. Meron na yan. Kaya nga hintayin nyo lang. Ito na. Pingin kopya, pingin USB. Yan. Basta basta si Cathy, may tagubili na yan sa akin. Oo. Naku, ako Kaya wala. nga, imagine mo, July pa yan, di ba? July pa siya, talagang grabe ang pasabog niya, no? Grabe. Pero tignan mo, walang, hindi siya sinasagot kasi nga, alam na alam. Yeah. Kasi Alam totoo. niyo. Okay, mga Totoo. madam. Mag-aano muna ako. Okay, go, go, go. Sige. Okay. Okay, balikan ko yun, ano? Balikan ko yung, sige, like ko muna sa backstage. Yeah, Pam, balikan ko yung sinasabi mo na nung nasa headquarters pa lang during the campaign, so talagang sinasabi na nung friend, yung business, business person na nagpakilala sa'yo, na talagang narinig na itong Yung pagiging circuit nun, guy. pulburon addict niya. Not that person, but the circle, the network circle. of that person. Oo. Kasi nakakasama ko. nung nasa loob ka na, nung nasa Malacanang ka pa, Pam, may mga off-limits ba na lugar?
Miss Sas, HQ pa lang, hindi nga namin nalalapitan si Marcos. Hindi namin siya nalalapitan. Hindi may off limits ba ng mga locations sa Malacanang? Kasi hindi kami sa loob ng Malacanang. During our time, nasa UN office kami, UN office. Kasi nire-renovate yung yung new executive building, yung NEB. Pero every time na pumunta kami doon, nakakapunta lang kami sa sa presidential guest house because nandun si ES, Attorney Vic. Pero yung nung sa main hall, ay sa main palace, where he is, yung sila yung mga organic niya nakakadiretso sa kanya. And you will na ito ay hindi ko ma-map out sa isip ko yung mga areas because how can you remember something that did not last? You cannot, di ba? And how do you miss something that did not last? Hindi. Tinanggal agad sa'yo, binasag agad ng hapagkainan mo, bababaran mo ba yung issue niyan? Ngayon, napagkikwentuhan na lang, pag naalala mo, oo, nakaka-PI pa rin, pero wala na. Pero hindi nyo na matatanggal sa amin yung kahit bali-baliktarin nyo kami, consistent naman kami sa mga kwento namin Kaya hindi nyo kami maiiba, hindi nyo kami mababali. So si Attorney Vic pala, nakilala mo lang doon na sa headquarters, tama? HQ lang. Yes, HQ lang. HQ lang. Doon lang. And now, some people will ask me actually, and my family members actually ask me, mas matagal ko pang, bakit ako nagstay? Pwede naman akong kumalas kasi hindi naman kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Tapos sabi ko, bakit mo iiwan kung may pinaglalaban? Maybe he's listening, maybe he's not listening, but I will say anything I want to say na walang impluwensya niya, no? Ba't mo iiwan yung tao? Yung laban niya, laban ko rin. Pag naging successful siya, may hustisya ako. But then, this is not about getting revenge, but this is about once you get involved, yun pala yun, no? Ganun pala yun. I don't know about you, Mrs. Pag na-involve ka sa politics and you realize na the country is at stake and you are one individual who can contribute, you would rather choose to be that individual na will fight for that country because eventually, if this country prospers, di hayahayang buhay nating lahat. Correct. Well, that's very true, no? Actually, di ba, nung nandun si Pam niyan, kaharap ko, nandun kami sa Hong Kong, nung maiso, nung dinner. Diba, ginanyo ko si Attorney Vic Maharlika. May offshore accounts ka daw. Totoo ba yan? Oo. Pero sabi sa amin, may offshore accounts ka. Yan din, di ba? Maharlika, nasa Pilipinas pa tayo noon. Nasa Pilipinas pa kami. Sinasabihan kami. Kasi nga, parang they're trying to gather people who could gang up on Attorney Vic. Actually, I was informed. Yeah, go ahead, Sas. Ikaw muna. Yun ang sabi na may offshore accounts yung si Attorney Vic. Actually, marami na dinispal ko yung campaign funds. Patong-patong na ako naman parang hindi niyo pa kasuhan. Yeah. Ginanong ko. Kasi ginanong ko yung nagsabi sa akin ba't di niyo kasuhan kung nagnako naman pala. Yun ang inihintay ko. No? Natanggal, walang kasong dumating. Etsosang malaki na to. Even ako, talagang kinoconvince ako ng mga amiga ni Bruja, ni Liza Tanas, at even mga friends ni Ngagva, na sirain si Attorney Vic. Even though I don't know Attorney Vic, never ko siya na-meet, di ba? Nung umuwi ako talaga doon. Kaya nga pareho tayo, sabi ko, pero Miss Sas, Mama Maharlika, umaakyat ka ng 7th floor? Nakaakyat ako, parang tour lang. Si Lisa, may nag-tour sa akin. Napakabilis lang kasi more on, 7th floor ba yun? Yung malapit sa office. Yeah, I think so. 7th floor, yun ang floor nila executive floor. Yeah, I think so, doon. Doon kami nila Joe, nila Pebbles. Hindi ko masyadong dahil hindi naman ako, isang beses lang ako talaga nakapunta doon na tumambay for like couple of hours.
Pero hindi katulad yun na you guys are familiar. Nandun kayo eh. So yun, doon sa 7th floor na yun. So, I mean, going back, gigil ako noon na hindi pa nakakaupo, wala pa sila. Sabi ko, bakit sinisira na itong si Attorney Vic? Kaya sabi ko, ang dami talagang kasinungalingan na ito, ganyan, yun nga, yung mga nabanggit ni Sas. Sabi ko, yun naman pala eh, bakit wala kayong ginagawang action? Bakit puro chismis lang, ganyan. Kaya nga pinagtanggol ko, tsaka inaway ko talaga yung si Robles during that time. Alam nyo, balikan ko lang no, nung June, July, ando doon pa ako sa Pilipinas. Ayaw ko talaga dyan sa appointment ni Robles, which is pareho pala kami ni Attorney Vic based dun sa book na isinulat niya na nag-ayaw niyang i-push siyang appointment ni Robles. So, may nagsabi sa akin very